Hello guys, good morning. I failed. Na-fail ko yung 30 days vlog challenge ko. Pero okay lang yan. Yan talaga. Hindi ko kinaya yung consistent na 30 days. Mahirap. Hindi siya basta-basta pala. Anyway, lesson learned. Pero di ibig sabihin na failure ko hihinto na ako sa ganun. Diba? At least nalaman ko na kung ano yung limitations ko, kung ano yung kailangan ko improve, and ano yung kailangan ko ayusin. So yun, gusto ko lang pag-usapan about sa failure. Hanggang lang ako, ilang days lang. more than 15 days lang. Wala pa nga, parang 14 days lang. Pang 15 ka na to na vlog. Kasi last week naging stagnant, saka medyo na out of sync. Yan talaga, nangyayari talaga siya, pero kailangan mo talagang bumalik. Huwag mo hayaan na yun na mag-define sa'yo. Ang pinaka-importanting lesson na nakuha ko sa challenge na to simple lang, hindi enough yung motivation para maging consistent ka. Sa simula, madali kasing excited ka eh. Marami kang ideas, ganado ka mag-record, gusto mo gawin araw-araw. Pero habang tumatagal, papasok din kasi yung trabaho, pagod, ibang responsibilities. Minsan wala ka rin maisip kung na magandang topic. Doon ko nakita na kung gusto ko talaga seryosohin yung pag-vlog, kailangan ko ng may maayos na sistema. Di naman kailangan complicated. Actually, isa sa mga natutunan ko, kailangan ng gawin simple ang pag-vlog. Kasi minsan, ako rin nahihirapan sa proseso. So, moving forward, gusto ko baguhin yung approach ko. Una, gusto ko mag-prepare ng topics ahead of time. Hindi kailangan full script agad. Kahit topic lang na main message and mga 2 or 3 points na gusto kong sabihin. Para kapag oras na ng recording, hindi na ako magsisimula from zero. Pangalawa, gusto kong gawing mas natural yung videos ko. Napansin ko kasi kapag masyado akong dependent sa mga script, minsan parang hindi na ako nagsasalita. Kasi part din ng reason kung bakit ako nagbablog is gusto kong maging articulate. Gusto kong matutong mag-organize ng thoughts and masabi ng malinaw yung gusto kong sabihin. Pangatlo naman, kailangan kong maging realistic sa oras. Hindi porke gusto ko mag-vlog, ibig sabihin dapat everyday mahaba and complicated yung mga videos. May mga araw na pwede akong gumawa ng simple voiceover. May araw na short vlog lang. May araw na puro b-roll naman. Tapos simple message lang. Para sa akin, mas importante yung consistency over complexity. Isa pa sa mga na-realize ko, importante rin pala yung limitations. Dati, kapag may limitations, parang negative agad. Kulang sa oras, kulang sa equipment, hindi pa magaling mag-edit, hindi pa confident pagsalita. Pero ngayon, tingin ko useful din siya. Kasi pag alam kung saan ka mahina, alam mo rin kung ano yung kailangan mong ayusin at improve. At di naman kailangan sabay-sabay. Siguro ngayon, focus muna ako sa storytelling. Next, improve ko yung voiceover. Then, editing. Then, camera work. Unti-unti lang. Kasi kung susubukan kong maging magaling agad sa lahat, sigurado ma-overwhelm na naman ako. Another thing, gusto ko rin baguhin yung way ng pagtingin ko sa progress. Dati, parang success lang kapag nasunod ko yung exactly na plano ko. Pero ngayon, mas gusto kong tignan kung may improvement ba.
Mas comfortable na ba ako magsalita compared before? Mas mabilis na ba ako gumawa ng video? Mas malinaw na ba yung message ko? Mas natural na ba ako sa camera? Kung yes, progress pa rin yun. And I think yun talaga yung purpose ng journey na to. Hindi lang para makapag-upload ako ng video. Gusto ko rin kasi matuto talaga. Gusto kong maging better communicator. Gusto kong maging comfortable mag-share ng experience and ideas ko. At gusto kong magkaroon ng sariling style eventually. Hindi ko pa alam exactly kung ano yun. Pero okay lang. Part yun ng process eh. So moving forward, hindi ko na masyadong pinipressure sarili ko na gumawa ng perfect vlog. Ang goal ko ngayon is simple lang. Keep creating, keep learning, and improve one thing at a time. Kasi ngayon, mas malinaw na sa akin kung ano yung mga kailangan kong ayusin sa sarili ko. And instead na ma-discourage ako dahil doon, gagamitin ko siya as a guide kung ano yung next step ko. Hindi ko kailangan magsimula ulit from zero. May experience na ako ngayon. May lessons na ako. At mas alam ko na kung ano yung kailangan kong gawin differently. So this time, tuloy lang. Mas simple, mas natural, at hopefully, mas sustainable siya. So ito na yung last video ko para sa Dubai. Pauwi ako ng Pilipinas. Yung mga susunod na videos ko, gagawin natin ngayon sa Pilipinas. So, stay tuned pa rin kayo. Ako nga pala si Ryan De Guzman. Isa akong entrepreneur, strategist, and student of life. So, maraming salamat sa panonood ng video na to. So, kita-kita tayo ulit sa next video. Salamat!